Breaking news mga kabayan, Typhoon missile system pinaputok na ng US Forces at Armed Forces of the Philippines sa Pilipinas. Ang Typhoon missile system ay naglunsa ng Tomahawk land attack cruise missile mula Tacloban sa Visayas at tinamaan ang target sa Nueva Ecija sa Luzon. Mga makakaliwa, mga taga-suporta ng China, mismong Chinese Communist Party ay umalma sa paglunsad ng Tomahawk missile sa bansa. Agad namang dinepensahan ni Department of National Defense Gibo Teodoro Jr. ang Typhoon missile system firing. Ito ay isang mas pinalakas na deterrence ng Pilipinas sa kasalukuyan. Ang sinumang nagsasabi at nag-iisip na ginagawang playground ng Amerika ang Pilipinas, sila ay maituturing na mouthpiece ng China. They do not realize the purpose, then they are either mouthpieces of something else or allies of people whose interests are contrary to our Philippine security interests. Amerika, inaprubahan ang pagbenta ng 22 mga helikopter sa Pilipinas para sa Philippine Air Force at Philippine Navy. Eto na mga kabayan, ang matagal nyo lang hinihiling tinupad na ng mga sundalo ng Amerika at Pilipinas. Medium range capability na 2 taong nang nakaposisyon sa Pilipinas, naglunsad ng Tomahawk missile. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pinaputok ang Tomahawk land attack cruise missile gamit ang Typhoon mid-range capability system sa Pilipinas bilang bahagi ng exercise Balikatan 41-2026 mula Tacloban Airport sa Leyte, Eastern Visayas. Inilunsad ng mid-range capability ang Tomahawk land attack cruise missile patungo sa isang target sa Nueva Ecija sa Luzon. Sa pool. Open. Agad-agad. Ano sa'yo? Video mo pa yung ako. Pinatad sir? Sa video maririnig na kumpirmadong tinamaan nito ang target sa Laur, Nueva Ecija na may layong nasa 630 km. Kasama sa operasyon ang paglunsad, pagtarget at pagsusubaybay ang mga miyembro ng Philippine Army. Ito ay bahagi ng kanilang pagsasanay dahil sa planong pagbili ng Philippine Army ng nasabing missile system sa Amerika. Personal tayo ng Philippine Army doon sa mismong launcher, sa shooters, and also at the command and control center in order for them to access yung the technical know-how on how it is being conducted, from target acquisition, let's say from finding the target, fixing it, tracking it, and deciding, and up to the engagement. This is the appropriate time for us to get the technology, the technical know-how on how to conduct lalo na yung advanced capabilities such as the missile system. We are in the future, magkakaroon na tayo ng mga technologies to address threats. So, ang ating partner nation, an allied nation, is katuwang natin sa pag-acquire ng knowledge. Taong 2024 pa na sa Pilipinas ang Typhoon missile system at ito ay mananatili sa bansa hanggat walang pagbabago at patuloy ang agresyon ng China sa West Philippine Sea. Kung mapapansin, probably you might ask why Tacloban? Because during the survey, it is the place that we can start with, na doon i-launch, tapos passing through eastern seaboard and going inside the eastern part of northern Luzon and towards Port Magsaysay. The weapon system that were used was the Typhoon, the medium range capable missile, armed with Tomahawk missile, designed to at least
attack a land-based target which is around 805 to 1,500 kilometers. Dahil sa bagong kakayahang militar na meron ngayon sa Pilipinas, magdadalawang ang China sa mga masasamang balak nito laban sa ating mga Pilipino. Para naman kay Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr., ginarantiya nito na ang Tomahawk missile fire ay naging ligtas, hindi katulad ng China na kapag nagpapalipad ng kanilang mga rocket kung saan-saan na lang tumatama sa Pilipinas. Syempre safe naman yung sir, yung pag-fire ng missile. Of course. We ensure the safety. If ever a missile is fired, we make sure that there is no damage to anyone. Just one last Unlike other countries that keep on launching missiles and landing elsewhere. Which countries, sir? Well, the most prevalent, the ones that land in Palawan, I mean, are you know what I'm referring to. Sa halip naman na purihin ang ipinakitang mas matibay na alyansa ng mga sundalo ng Amerika at Pilipinas, kinundinan ng mga grupo ng makakaliwa ang paglunsad ng Tomahawk missile sa bansa. Gustong paimbestigahan ng mga mambabatas ang nasabing aktibidad at gusto nitong alisin ng Amerika ang mid-range capability o Typhoon missile system sa Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sang-ayon ba kayo sa panawagan ng mga makakaliwang grupo, mga taga-suporta ng China na tanggalin ang mid-range capability sa Pilipinas o dapat pa itong dagdagan ng Amerika at palawigin ang deployment sa ating bansa bilang deterrence laban sa mga pagbabanta ng China? Dagdag pa ng kalihim ng depensa ang sinumang nagsasabi na ang Pilipinas ay ginagamit lamang bilang playground ng Amerika sa isinagawang paglunsad ng Tomahawk missile sa bansa ay maituturing na kaalyado ng China na siyang sumasalungat sa pangsiguridad na interes ng Pilipinas. They do not realize the purpose, then they are either mouthpieces of something else or allies of people whose interests are contrary to our Philippine security interests, and for the development and resilience of our exclusive economic zone. I do not see how these exercises you can even reduce with due deference to our men and women in uniform, and the members of the department can be euphemized as a playground. And yun nga, yung Chinese embassy is becoming quite aggressive with its statements recently. May mga back and The more forth. aggressive they are, that is a sign of their ineffectiveness and frustration because they're not getting their contrived message across. The Filipinos are mature, are really a mature and miscalibrated audience on the part of the Chinese. Oo, pero kaya po ba ng Japan and Philippines alone, since preoccupied din ng US sa Middle East, to ensure yung deterrence sa ating region? No one country can do deterrence. And the more partners that are converged, that's why the message earlier was convergence, the stronger we are. Amerika, inaprubahan ang pagbenta ng 22 mga helikopter sa Pilipinas para sa Philippine Air Force at Philippine Navy na umaabot ang halaga sa $150 million o katumbas nito ang 9.2 billion peso. Laban Pinas.